Minsan tinatawag ko yung mga gamo-gamo ng anay ng mga nature's meteorologists. Kahit walang mga instruments, kahit walang mga mathematical explanations or computations, these are the sure signs that we are transitioning from dry season to wet season. Yung mga gamo-gamo na pinag-uusapan natin at this time of the year, no? Itong mga termite alates or swarmers ay pinapakawalan ng mga colony ng mga termites galing sa ilalim ng lupa or sa mga punso para kumalat yung kanilang lahi, no, para mag-reproduce. Bawat gamo-gamo na nakikita natin are future king and queen termites na nag-undergo ng swarming or yung tinatawag na nuptial flight, kung saan lumilipad sila para maghanap ng kapartner or kamate. Pag may nahanap silang kamate, sila ay maghahanap ng lupa para mag-establish ng bagong colony. Ang mga anay kasi, so usually they are wingless unless they will be assigned to be swarmers or yung tinatawag na alates. Ang queen kasi is capable of producing either workers, yung mga naghahanap ng wood, o-construct ng mga nests, soldiers, yung malalaki yung ulo na dumodepensa ng kanilang colony, or pagkakailangan na nilang mag-reproduce. Pag swarmers ang produce sila, yun lang yung mga anay na may pakpak. Pag nag-swarm sila, mas mataas ang moisture at saka relative humidity. Pagka ganon, mas basa ang lupa, mas mataas ang chance nila na mag-survive dahil sa mga conducive conditions na ito.